There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkahiwalay na insidente ng road rage ang naaktuhan sa Quezon City at Antipolo. Ang sangkot sa una, may plakang 8 na para lang sa mga kongresista. Sa Antipolo naman, isang rider at e-trike driver nagsuntukan dahil sa sagian ng kanilang mga sasakyan. Unahin natin ang nahulikam na away na yan sa pagtutok ni Bea Pinlac. Barela naman kaya dyan ha, madami kami. Perwisyo ang dinulot ng nakahambalang na e-trike at motorsiklong ito sa sumulong highway sa Antipolo City mag-aalas 3 kahapon. Hindi pa masyadong nakita sa video nung una, pero tila nagkainitan na ang dalawang motorista habang nasa loob ng e-trike ang driver nito. Hanggang sa hinatak na ng rider ang kaalitang driver papunta sa gilid ng kalsada. Pareho silang tumama sa pader habang patuloy na nagpapalitan ng suntok. Ayon sa barangay, nagsimula ang away ng masagi raw ng motorang e-trike. Ang una raw nanuntok, ang driver ng e-trike. Ang kinagalit dun nga kasi nasira niya yung pan. Kaya daw siya nagalit. Inamin naman ng nanuntok na talagang nabigla siyang dahil sa init daw ng kanyang ulo. Tapos nuntok niya kagad yung nakabangga. Kaya pagganti ng ating nakabangga, sinalya siya, di ba? Sinalya hanggang napunta sa pader. Habang nagsusuntukan ang dalawa, pumagit na ang isa pang rider para awatin sila. Ayon sa barangay, nagtamo ng pasa sa mukha ang rider at sugat naman sa braso at likod ang e-trike driver. Nagharap na raw ang dalawa sa barangay para mag-usap kagabi. Medyo kumalma naman po. Bagkos nagkamayan sila, nagkasundo naman. Inamin naman nung nila nagkamali pareho. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dalawang sangkot sa suntukan sa kalsada. Ayon sa Antipolo Police, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nagbanta namang mamaril ang driver ng SUV na may plakang 8 sa nakaalitan niya sa Quezon City. Pangkongresista ang ganyang plaka, pero ayon sa Secretary General ng Kamara, mukhang peke ang protocol plate na nakita sa viral video. Nakatutok si Chino Gaston. Nag-viral sa social media ang video ng mga nagkainitang driver ng dalawang sasakyan sa Quezon City. Makikitang lumapit ang SUV driver at nagbanta sa kaalitang driver. Ang kanyang sasakyan may number 8 protocol plate na ini-issue lang sa mga kongresista. Sumparilin kita? Sa isang statement, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na base sa video, mukhang peke ang plakang gamit. Tila wala daw itong mga security feature ng tunay na 8 protocol plate. Hinimok ni Velasco ang mga otoridad na agad imbestigahan at panagutin ang driver ng SUV. Pagdiin niya, iligal ang paggamit ng pekeng special plate number at maaring parusahan sa ilalim ng batas. Patuloy pang inaalam ng LTO kung sino ang may-ari ng SUV sa video. Ang Automobile Association of the Philippines naniniwalang bukod sa paghihigpit sa pag-issue ng mga protocol plates, kailangan higpitan din daw ang pag-issue ng driver's license. May mga motorista kasi na may mga nakakaalitan dahil hindi alam ang tamang pagmamaneho sa kalsada. Sa ibang bansa nga, 6 na buwang ka-schooling Dito sa atin hindi natin masabi na natuto talaga ito. Yung iba nga, hindi na nag-schooling, binigyan na lang ng lisensya. At sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa kalsada, nananawagan ang AAP na maging mahinahon at magkaroon ng tamang attitude tuwing nagmamaneho. Kasi bago ka sumakay ng sasakyan, may dala kang tubo, itak, pana, baril. Ang ibig sabihin ng makikipagdigmaan ka. Di ba? Ang initial attitude mo, talagang pag merong ang pakiramdam mo, yung perceived slight, inisulto ka o ininis ka, kinat ka, gaganti ka. Kasi may dala kang armas Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Isinusulong na ng ilang kongresista ang panukalang batas na tutugon-an nila sa mga away kalsadang nauuwi sa karahasan. Pero puna ng liderato ng Senado, anong kaibahan nito sa mga umiiral ng batas? Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Nagsimula ang marahas na insidenteng ito sa umunoy paggitgit sa kalsada. Nauwi ito sa habulan hanggang magbugbugan at mamarilang nakuyog na SUV driver na ikinasawi ng isang rider at ikinasugat ng 3 iba pa. Naungkat tuloy sa kamera ang ilang nabingbing panukala kontra road rage. Apela sa Pangulo ng isa sa 9 na may akda ng panukala, sertipikahang urgent ang mga inihain nila na pinagsama-sama na ng komite sa isang substitute bill. Kasama sa mga ipinagbabawal sa panukala ay ang hindi maayos na pagmuestra, pagmumura, pang-iinsulto, pisikal na pag-atake at pagbabanta o anumang pananakot sa ibang motorista o pasahero. Hindi bababa sa 250,000 pesos na multa at 6 na buwang pagkakulong ang panukalang parusa para pa lang sa mga nabanggit na gawi sa taas. Kung may nasaktan o namatay, nilinaw sa panukala na mahaharap pa ang akusado sa hiwalay na mga reklamo sa ilalim ng Revised Penal Code. Siyempre, yung mahigpit na parusa ay of course maaaring makabawas sa mga insidente ng mga agresibong nagmamaneho. Ang dami ngayon, walang pasensya eh. Of course, pagsulong din ng disiplina sa kalsada. Kailangan ng katapat na panukala sa Senado, kaya susulatan na ito. Pero ngayon pa lang, sinabi ni Senate President Chis Escudero, kung anong pinagkaiba nito sa murder. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali, paano niya mapapabilis, o paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi bagong batas ang kailangan, kundi mas striktong pagpapatupad sa mga kasalukuyang batas. Dagdag din daw rito ang pagbabago sa asa ng mga motorista at driver education. Ang problema natin sa Pilipinas, hindi batas, enforcement, and following rules. Dami-dami nating batas eh. Kailangan daw laging mahinahon. Dapat paglabas mo sa kalsada araw-araw, ang attitude mo ay, pagbibigyan ko yung gustong sumingit sa akin. Minsan kasi, ang tinatawag nila dyan, perceived slight. Kinat ako eh. Hindi ka naman kinat eh. Diba? May bato rin sa kanan, iniwasan niya yung bato. Inirekomenda rin niyang sa senior high school pa lang, sumailalim na ang mga estudyante sa driver education. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinabunutan, kinaladkad at winasiwas pa sa sahig ng classroom ang isang grade 8 student sa Quezon City. Ang mga kumuyog, kanyang mga kaeskwela. Nahuli kamyan at tinutukan ni Ian Cruz. Pinalibutan ng mga kaeskwela ang babaeng estudyanteng ito sa loob ng isang classroom sa Bagong Silangan sa Quezon City. May puntong pinagtatawanan siya at tila sinisindak at maya-maya pa. Sunod-sunod na siyang sinabunutan ng babaeng kaeskwela. May puntong kinaladkad siya at winasiwas pa sa sahig habang hindi binibitawan ang pagkakasabunot sa kanya. Ayon sa aming source na tumangging humarap sa kamera, ang nasa video ay isa lang sa maraming pagkakataong sinabunutan ng babae nitong Lunes. Hulian niya noong uwian nang muli siyang atakihin ng mga kaklase. Batay sa pagkakakilanda na sinabi ng source, natunto naman kung saan nakatira ang biktimang nasa grade 8. Pero tumanggi ang mga magulang na makausap siya kahit nga ng sangguni ang kabataan ng barangay. Sabi ng source, may hindi pagkakaunawaan ang biktima at leader ng grupo ng mga babae. Sinikap naming makuha ang panig ng grupo pero tanging ang kapatid ng isa sa mga nanakit ang aking nakausap. Giit niya, ang kapatid ng unang binuli umano. Sa report ng principal ng paaralan na nakarating sa central office ng DepEd, isinalaysay ng biktima na sinaktan umano siya noong kanilang 3 p.m. break time at noong 6 p.m. na oras ng uwian. Sabi nila ng biktima, hindi siya nagsumbong sa mga magulang o class advisor dahil sa takot. Sa pahayag naman ng Bagong Silangan High School, sinabi nitong may seryosong aligasyon ng bullying at iniimbestigahan na nila ang insidente na nakuhanan ng video. Hiling nila sa publiko na magtiwala sa mga nailatag na noong paraan ng paghawak sa sitwasyon. Tiniyak din nila sa kanilang mga estudyante at kanilang pamilya na committed silang maglaan ng anilay safe and supportive learning environment. Bawal nila ang anumang paraan ng pambubuli at aaksyonan nila ito.
Sabi naman ng Department of Education, tinutugunan nila ang bullying incident at inatasan na ang paaralan na bilisan ang pag-iimbestiga. Nagpulong na anya ang Child Protection Committee para matiyak na marinig ang magkabilang panig. Titiyakin anya ng DepEd ang suporta sa nabuli at iba pang sangkot habang gumugulong ang investigasyon. Humingi na rin ng tulong ang DepEd sa Philippine National Police para tumulong sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sinuspindi pansamantala ng MRT3 ang pagbabawal nito sa malalaking bagahe sa tren. Alinsunod yan sa utos ng Transportation Department matapos mag-viral ang isang post kaugnay niyan. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Bitbit ni Antoinette Godoy ang isang malaking maleta pagsakay niya ng MRT3 kanina. Mas maginhawa raw kasi na sumakay ng tren kaysa humanap ng ibang masasakyan. Kagaya po namin may mga ganito kaming dala. Eh di hassle naman po kung paano pa po maghahanap pa po kami ng ibang sasakyan. Walang problemang nakasakay si Antoinette dahil sinuspindi ng pamunuan ng MRT3 ang pagbabawal sa pagsasakay ng mga bagaheng mas malaki sa 2 feet by 2 feet. Ipinagbawal ito kamakailan dahil kumakain ng malalaking bagahe ng espasyo na pwede pa sana para sa dagdag na pasahero. Kinwestiyon ito mismo ni Transportation Secretary Vince Dizon at ipinag-utos na agad itong suspindihin at i-review dahil lalo lang itong magpapahirap sa mga commuter. Nangako si MRT3 General Manager Michael Capati na pag-aaralan ulit ang polisiya. Tiniyak din ng pamunuan ng tren na pakikinggan nito ang mga rekomendasyon ng mga pasahero sa pagbalangkas ng mga patakaran. May mga commuters na galing ng probinsya, siyempre malaki yung dala. So paano naman yun paano mapapadali yung commute ng tao kung lilimitahan nila, di ba? Kaya sila nag-MRT number 1, gusto nila mapadali. Di ba po? Kasi ilang minuto lang ang biyahe. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody ang 8 pulis dahil nagnakaw umano ng milyong-milyong piso mula sa inoperate nila sa Las Piñas City. Ang kanilang operasyon, nakitaan umano ng iba pang paglabag. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Bulto-bultong pera pero dalawa ang paliwanag. Sabi ng 8 pulis na miyembro ng Special Operations Unit ng Eastern Police District, ito ang ipinangsul sa kanila ng inoperate na Chinese Las Piñas na wanted sa kasong illegal possession of firearms. Kaya kinuha nila ito bilang ebidensya umano. Pero iba ang sumbong sa direktor ng Eastern Police District. Kaya binabawi sa mga pulis ang perang umaabot sa 12 million pesos. Nagnakaw daw sila. Maraming items na nawawala, allegedly nawawala, at pati mga pera. Sabi ng kapatid ng inoperate na Chinese, hindi ang kapatid niya ang nasa warrant na bitbit ng mga nagpakilalang pulis pero nakasibilyan. The police, they are come inside to arrest my brother, and then they just bring the arrest letter, and my brother is a totally different person, it's not the same person. Ginalaw rin umano ng mga pulis ang CCTV at pinabuksan ang vault. Kinuha umano nila ang 27 million pesos cash, higit pa sa na-recover sa mga pulis. Nawala rin umano ang di pa matiyak na halaga ng foreign currencies, gold bar at mga mamahaling alahas at relo. Ayon sa APD, sinibak na sa pwesto ang 8 pulis. Were they able to arrest the subject person? Actually, ma'am, na-arresto nga yung subject person. Inihahanda na ng EPD ang mga reklamong administratibo at kriminal, partikular na ang robbery extortion laban sa mga sangkot na pulis. Under investigation na rin ang lahat ng kasama nila sa kanilang unit, kabilang sa nasisilip din. Hindi sila nakipag-coordinate sa Las Piñas. Wala silang body camera and wala rin silang ARD nung nag-conduct sila ng execution itong warrant of arrest. Nang makausap ko ang mga inaakusahan, tanging team leader nila ang nagsalita. Marinyang itinanggi ang aligasyon. Ma'am, mali po lahat yun, ma'am. Hindi po totoo yun, ma'am. Ang totoo po talaga ron, ma'am. Huli namin sa warrant yung tao, ma'am. Ngayon, binigyan kami ng pera, ma'am. Hindi ako pumayag ron, ma'am. Kasi ang gusto, maiwan siya. So may mga nilabag daw? Ma'am, hindi ko na po masasagot yan, ma'am. Dinisarmahan at
isinailalim na sa restrictive custody ang 8 pulis ng DSOU, kabilang na ang kanilang hepe, habang iniimbestigahan ang insidente. I cannot tolerate this kind of actuations. Nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinirmahan na ni Senate President Cheese Escudero ang kauna-unahang detailed architectural and engineering design ng itinatayong new Senate building. Nakatutok si Salima Refran. Sinimulang itayo taong 2019, pero ngayon lamang daw, makalipas ang 6 na taon, nagkaroon ng DAED o Detailed Architectural and Engineering Design ang new Senate building. Inilahad ni Senate President Cheese Escudero na nilagdaan na niyang dokumento. Ito ang kauna-unahang pagkakataon, wag niyo akong tanungin kung bakit, na nagkaroon ng DAED ang building na ito, na dapat sana ay meron na bago pa man simulan ang building construction ng anumang building. But finally, meron na para tong roadmap, detalyadong plano na ito ng building. Nang umupo bilang Senate President noong 1 taon, pansamantalang pinatigil ni Escudero ang construction ng gusali sa Taguig habang iniimbestigahan ng Senado. Nakita kasing lumobo ang halaga nito mula sa unang iniulat na 8.9 billion pesos. Ngayon, inaasahang aabot ito sa 31 billion pesos, kaya minsang tinawag itong pinakamahal na gusali sa Pilipinas. Next week, hopefully, kung gusto niyo sumama, magsa-ceremonial signing din kami noon kasama ng mga stakeholders upang sa gayon ay maisa formal ito. At para makita niyo na rin siguro kung nasa ang stage na nga ba ito para maniwala kayo pag sinabi kong hindi pa kaya sa kasalukuyang taon. Nauna nang sinabi ni Escudero na target matapos ang gusali sa huling bahagi pa ng 2026 o sa 2027. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig City. Kasunod yan ng alok na pwede siyang sipingan ng mga solo parent na ayon sa kanya ay biro lang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May mga nabigla sa sinabi ng isang kandidatong tumatakbo sa pagkakongresista habang nangangampanya sa Pasig City. Kaya ito ho ang bag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa 1 taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, nay, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa 1 taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Ang pahayag na ito ni Attorney Christian Sia umabot sa Commission on Elections o COMELEC. Kaya isang show cause order ang ipinalabas ng COMELEC Task Force SAFE. Pinagpapaliwanag siya sa loob ng 3 araw kung bakit hindi siya dapat masampahan ng reklamong election offense at petition for disqualification. Sa pananaw ng COMELEC, posible raw itong paglabag sa resolusyon ng COMELEC kontra diskriminasyon. Partikular ang probisyon nito kaugnay sa discrimination against women at gender-based harassment. Hindi kami papayag na may mga bastusan dito sa ating pong kampanyahan. Hindi nakakatawa yung biro na ganon. Sapagkat pag walang ginawa ang COMELEC, parang wala naman kaming kwenta. Sa lahat po ng mga iba pang mga kandidato, gawin lang po natin tama ang ating pangangampanya. Fair to everyone. Pinalagan din ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang sinabi ni Sia. Alam niyo yung mga solo parents, malalim na yung pinagdaraanan nila. So kung gagawin lang niyang biro yung mga pinagdaraanan ng mga solo parent, kung sa mata niya ay pwedeng gawing punchline ang buhay ng mga solo parent, sa amin mali yun. In fact, nakakainis at offensive, nakakasira ng sensibility, lalong-lalo na sa isang tao na naghahangad na tumakbo sa isang napakataas na posisyon. It's really not funny, it's not done in good taste at all. Humarap naman sa media si Sia para magpaliwanag. Sabi niya, biro lang ang sinabi niya. Batid daw niyang nakasakit siya ng damdamin kaya humingi siya ng paumanhin. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro
para po magpatawa sa isang political caucus. And I promise po na hindi na po yan mauulit. And I hope na mabigyan po rin tayo ng pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Para magamit ang potensyal ng 3D printing sa pagbuo ng prosthetics. Isang uri ng materyales ang pinag-aaralan ng DOST Industrial Technology Development Institute para mapatibay ito ng hindi bumibigat. Tara, let's change the game! Mula sa pag-3D print ng mga laruan, pagbuo ng prototypes, at maging pagbuo ng mga bahay, 3D printing has definitely come a long way. This time, ang 3D printing pinag-aaralan na rin sa paggawa ng prosthetics para sa mga persons with limb differences. Sa Pilipinas, umaabot sa 40,000 hanggang 180,000 pesos ang presyo ng conventional prosthetics. Kaya para mas maging affordable, sustainable at accessible ito para sa lahat, pinag-aralan ng DOST Industrial Technology Development Institute kung paano magagamit ang 3D printing sa pagbuo ng prosthetics sa pangunguna ni Dr. Marianito Margarito. Sa pamamagitan ng pagbuo nito, mas napapatibay namin yung mga 3D printed na prosthetics, and with the 3D printing technology, kaya natin gawin ito sa isang araw, 2 araw lang, and mapapababa yung presyo ng hanggang 1/4 ng original price ng mga conventional na pamamaraan. Para mapatibay ang materyales na gagamitin sa prosthetics, nag-develop sila ng tinatawag na nanocomposite filaments. Ang base na polymer, isang uri ng plastic, hinaluan ng tinatawag na nanoclay. Mga microscopic particles na nagpapatibay sa overall structure nito nang hindi bumibigat. Para magawa itong filament, pinaghahalo natin itong polymer, isang klase ng polymer, at itong nanoclay. Ilalagay natin dito sa filament maker. Para naman ma-achieve ang saktong sukat, gumagamit ng 3D scanner ang grupo. Ito yung kukuha ng measurement natin para saktong-sakto yung prosthetics na ilalagay. Uunahin muna isa-scan itong side na to. Mga 5 to 10 minutes inaabot yung pagsascan. Kaunting minuto pa lang yun ng scanning dito. Nakuha na yung measurements ko. Pagkatapos ng ilang minuto ng 3D scanning, naka-upload na yung file, ina-analyze, at pagkatapos niyan, ready na for 3D printing. Ang kanilang innovation, kabilang sa mga ibinida ng Pilipinas sa Consumer Electronics Show nitong Enero sa Las Vegas, Nevada. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng grupo sa mga ahensya para mabuo ang tamang standard pagdating sa 3D printing ng prosthetics. Kayang i-avail ng mga mamamayan kahit sa saang lupalop ng Pilipinas or ng mundo na may 3D printer, dahil ilalagay mo lang yung kanyang file, digital file, and then mabubuo na yung prosthetics na yan. There you have it mga kapuso, patikim pa lang yan dahil panigurado, malayo ang mararating ng 3D printing para sa medisina. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Inilatag ng MMDA ang mga plano at pulisiyang ipatutupad sa Semana Santa para tiyaking ligtas at walang abala sa paggunita nito. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Karaniwang tagpo na tuwing Semana Santa ang kabi-kabilang mga biyahe at pagbisita sa mga simbahan. Kaya para magbantay, mahigit 2,000 tauhan ang ide-deploy ng MMDA sa iba't ibang key area sa Metro Manila. Magpapatupad din ito ng no day off, no absent policy sa kanilang mga tauhan mula April 16 hanggang 21. Karamihan daw sa mga ide-deploy tutulong sa mga pasahero sa mga pangunahing terminal at pantalan. Para naman tuloy-tuloy ang biyahe, ipatutupad ng MMDA ang nose-in, nose-out policy sa mga bus terminal along EDSA. Bawal pong magmaniobra sa karsada dahil alam niyo naman po pag nagmaniobra kahit 1-2 minuto lamang yan, ang effect niyan po sa traffic ay humahaba. Pansamantala rin munang papayagan ang mga provincial bus na dumaan doon pero may limitasyon. Starting April 9,
between 10 p.m. to 5 a.m. Pero bawal pa rin pong tumawid, meaning yung mga buses galing sa north hanggang Cubao lang po yung pinakamalayo nilang destinasyon. Yun naman pong galing south hanggang Pasay lamang. Pero pagdating naman ng April 16 hanggang April 20, 24 oras na silang papayagan sa EDSA pero bawal pa rin ang tawid ng NLEX to SLEX. Para naman sa mga pribadong sasakyan, suspendido ang number coding scheme sa April 17 at 18. Maglalagay din daw ang MMDA ng mga tow trucks, ambulansya at iba pa sakaling may masiraan o maaksidente sa daan. 6 na portable CCTV cameras din ang ide-deploy para makatulong sa pag-monitor. Samantala, asahan naman daw na magkakaroon ng road reblocking sa kaba ng EDSA sa Semana Santa. Marami po tayong i-allow na construction sa ating mga karsada, particularly road reblocking ng 24 hours. Magsisimula po yan ng April 16 hanggang April 21 ng 5 a.m. Pero dapat po by April 21, which is a Monday, ng 5 a.m., malinis na po yung karsada at madadaanan na po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Barbie Fortes is serving look sa kanyang bagong hairstyle. From long, luscious locks, pinachop ni Barbie ang kanyang buhok into a chin-length blunt bob. Ito na raw ang shortest haircut ni Barbie. Bino pa ng netizens, hindi na raw yun si Barbie, kundi si Barbara na. At sabi niya sa kanyang caption, she's ready. Ang tanong ng netizens, ready for what naman kaya, Barbie? Mga kapuso, idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng La Nina ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, hindi na inaasahan ng above normal o higit sa pangkaraniwang dami ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Walang inaasahang El Nino o La Nina sa susunod na 3 buwan at posibleng magpatuloy ang neutral condition hanggang bare months. Samantala, naitala ngayong araw ang 48 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan. Maalinsangan din sa weekend at posibleng umabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila. May tsansang umabot dyan sa 41 degrees Celsius. Base sa datos sa Metro Weather, may mga pag-ulan bukas na hapon sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Eastern at Western Visayas, gayon din sa Caraga at Davao Region. May malalakas na ulan sa ilang probinsya. Halos ganito rin ang panahon sa Luzon at Visayas pagdating ng linggo. Pero ang Mindanao, mas maraming lugar na ang uulanin. Malawakan at may matitinding buhos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan ngayong weekend, lalo na sa hapon o gabi. Matapos ma-hospital dahil sa injury sa taping, game na muling sumabak sa trabaho si Lolong Pangil ng Maynila star Ruru Madrid. Wala naman daw dapat ipagpaalala ang fans kay Ruru. Makichika kay Lars Santiago. Maayos na ang hita ni Ruru Madrid makaraang magka-hamstring strain sa taping ng Lolong Pangil ng Maynila. Pero para hindi mapuwersa ang binti, dumating siyang nakasaklay sa taping kanina. Ready na raw muling sumabak sa trabaho si Ruru. Alam naman natin kung gaano ako ka-passionate dito sa craft ko at pagmamahal ko rin dito syempre sa Lolong. Yung mga gantong klaseng pagsubok for me, ito yung nagsisilbing gasolina sa akin to work harder. It's a matter of kung paano ka magbabounce back doon sa nangyari sa'yo. Pangako ni Ruru, hindi anya mawawala ang kinagigiliwang action scenes ng mga manunood dahil tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Lolong sa kasamaan. Marami po na doon po sa original cast ng Lolong na mapupunta na rin sa Maynila. So abangan po natin yan kung sino-sino po yan. At talagang magiging ma-action po itong mga susunod na mga episodes na mapapanood nyo. Thankful din si Ruru sa magandang feedback sa Lolong Pangil ng Maynila na nakikita rin sa mataas nitong ratings. Nakakatuwa kasi ang ganda ng storya, ang ganda ng feedback ng mga tao after nating sa panibagong yugto natin na Pangil na ng Maynila siya.
Sobrang na-excite ako, kaya nangihinayang ako dun sa momentum eh. So sabi ko, kahit na 4 na araw pa lang ako nagpapahinga, kinakailangan ko na ulit mag-taping. Siniguro naman ni Ruru na walang kailangang ipag-alala ang kanyang mga tagahanga. At soon ay may fun rest time naman daw si Ruru kasama ang girlfriend na si Bianca Umali. Self-healing naman kasi ang hamstring natin eh. Kumbaga kailangan lang po talaga siyang ipahinga. Nagpaplano kami ni Bianca na mag-El Nido ng Holy Week, to reset, makapag-focus ulit, makapagpahinga, as in, yung talagang pahinga, na wala kang ibang iisipin, wala kang ibang gagawin, kundi, mag-enjoy lang. War Santiago, updated sa showbiz happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Oh, na-miss niyo ba to? Na-miss natin yung sayaw. Miss Vicky Emil. Wow! Feel na feel namin ang presence mo dyan, Iya. Happy weekend. Happy weekend! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.